Yari na, Marcoleta, na bigla sa mabigat na hatol sa kanya. Tanggal na siya sa Senado. Paano naman po kayo magiging mas parang inaabutan ako ng Red Horse ni dating Pangulong Duterte. Ayan po. Alam naman po nila na iglesia po ako at hindi po kami umiinom ng kahit anong alak o ano to eh. Bakit kinakailangan kami po ang gagawa ng paraan? Magsikap kami sa sarili namin para ma-take down lang ito sapagkat hindi lang po nakakainis eh. Nakakasira po talaga. Opo. Katulad ko po, Mr. Chair, napakarami pong mga fake news na iniugnay po sa akin. Ito pong isa, kapungka nito ay Orly Gutesa, break silence. Pinilit lang ako ni na Defensor at Marcoleta. Ito po yung isa, no? Pangalawa po ay, ito po napakaraming fake news ang lumabas. Ito po nakalagay pa po. Dear Rodante Marcoleta, sabi po niya, bakit pinag-iinitan mo ang tradisyon naming mga Katoliko? Ito po ay Noche Buena raw. Pero excited makatanggap ng Christmas bonus. Sa totoo lang, Mr. Chair, wala naman po akong binabanggit ng kahit ano tungkol sa Noche Buena. Ito po ay lumitaw, makaraan na pag-usapan na meron yatang nagsabi na opisyal ng ating gobyerno na ang 500 pesos ay kasyang-kasa sa Noche Buena. Wala po ang kinalamanan doon sa pagkakapahayag noon at bigla pong lumitaw lahat ng mga fake news laban sa akin. Iyan po yung pangalawa. Ang pangatlo po, ayaw po talagang tumigil. Ilagyan po ako ng litrato. Parang inaabutan ako ng Red Horse ni dating Pangulong Duterte. Ayan po. Alam naman po nila na iglesia po ako at hindi po kami umiinom ng kahit anong alak o anong inuming nakalalango. Ayan po. At ang pangapat po, ayan na naman. Kapapasok lang, sabi po, Mr. Chair. Yari na, Marcoleta, na bigla sa mabigat na hatol sa kanya. Tanggal na siya sa Senado. Paano naman po kayo magiging masaya sa ganito? Kaya po, ganito kasidhi po ang pagtatanong ng ating chairman at nandito po ang ating Senate President at nandito po ang pinakasikat sa social media, si Senator Rapi Tulfo. Lahat po kami ay nagrereklamo sa nangyayari. Ako po bilang, siguro, kailangan ko rin pong ipagtanggol ang sarili ko, Mr. Chair. Gumawa po ako ng paraan eh. Sinaliksik po namin kung sino yung gumagawa nito tungkol kay Gutesa. Napansin po namin at nakuha namin na a certain CDG Media Minds was promoting around 12 ads of the same topic on Meta. Ang registered mobile number ay nakuha po namin, nakarehistro kay Luis Orbon. Na-track po namin yan. At pagkatapos po na ma-expose ko sa program namin, siya mismo ang nagtanggal. So naunahan po namin ang ano yun? ICCI ba yun? Naunahan po namin ng DICT, mabuti tinanggal po yun. Kasi nakuha po namin yung kanyang pagkakakilanlan, pati yung kanyang telepono, nakuha namin pati yung kanyang ano na yun? Marami po eh. Yung kanyang mapagkakilanlan sa kanya. Yung Ginagamit sa Facebook. Yung email address po niya, pati website niya, nakuha po namin. Kaya siya na po ang nagtanggal. Pagkatapos, ito pong Noche Buena, ganun din po ang ginawa namin. At iniulat din po namin sa aming contact sa Singapore na baka sakaling, ito po, inalis niya rin. Ngunit,
ginamit na recycle po para ganun ay makarating na naman sa ibang kaparaanan. Ang problema dito, Mr. Chair, kagaya po na binabanggit ni Yusek Precious kanina, bakit po yung mga fact checkers po na alam natin, ang fact checkers ng Meta ay Vera Piles at saka ang Rappler. Bakit po hindi nyo ma-take down kaagad? Ang ginawa lang po ninyo ay nilabel ninyo na misinformation. At pagkatapos, naging demote na lang. Para sa ganoon ay makita ng kukunting tao na lang. Bakit po ganoon? Paano kayo naging fact checkers? Alam naman po ninyong hindi totoo. Kaya tama po yung sinasuggest nyo, dapat objective yung mga fact checkers. Yung walang kinikilingan, hindi namumulitika. Alam naman po ninyong completely fake po lahat ito eh. Bakit kinakailangan kami po ang gagawa ng paraan? Magsikap kami sa sarili namin para ma-take down lang ito. Sapagkat hindi lang po nakakainis eh. Nakakasira po talaga. Kung sa akin lang po siguro, hindi ko masyadong iindahin ito eh. Ang problema, kapag nakita ng mga tao kahit hindi totoo, pinaniniwalaan po nila eh. Their ability to mislead people, yung po ang masakit sa akin. Sa akin, kahit na hiyain ninyo ako, hindi masyado siguro sa akin yun. Ayoko lang nami-mislead ang mga tao into believing na ito po'y totoo. Malaki pong problema yun eh. Ano po bang pagkakaiba ng misinformation at saka disinformation? Secretary Mon Ilagan, kasi sinabi mo kanina, misinformation. Wala po akong nakikitang pagkakaiba ng dalawa na yun. Kung misinformation, they're getting the wrong facts altogether. Disinformation, ganun din. They tried to mislead people. Kahit pagbalik-baligtarin nyo yung dalawang salita na yun, iisang kahulugan nun. They will get the facts wrong for people to be misled. Period. Walang mapapakinabang doon. Why can't the fact checkers in the meantime do something? Sabi po kanina, ma'am, sabi mo, Attorney Bautista, meron jurisdiction tayo. How come that we have a jurisdiction but we cannot do anything about it? So this is an empty jurisdiction.